Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng kaibon natin. Ito po yung katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, boss, wala po kayang issue kung back-to-back Remino Opa ang pairing? Nasubukan nyo na po ba ang back-to-back Remino Opa? Iniisip ko kasi baka sobrang hina ng mga magiging inakay. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang i-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Alam nyo mga kaibon, sa pagpapares po ng back-to-back Remino Opa, napakaganda pong parisan yan. Dahil lahat po ng magiging inakay po niyan, kulay pula ang mata. Lahat po yan visual na yung magiging inakay. Kaya po napakaganda kapag ganito po ang parisan po ninyo, lalo na back to back Remino Opa. So napakaganda po niyan mga kaibon. Talagang sa mga naiinip mag-project, ito po ang mas magandang parisan kung meron po kayong budget, parehong visual na, para po talagang di kayo maiinip sa pag-aantay ng lumabas yung visual kapag nagpaparadi kayo. Dahil kapag pareho pong visual ang parisan po ninyo, lahat po ng inakay niyan puro na po visual mga kaibon. About naman dito sa katanungan sa atin, kung wala bang issue doon sa mga magiging inakay, baka kasi yung mga magiging inakay mahihina. Sa karanasan ko sa pagpapares ng mga pare-parehong visual, lalong-lalo na sa mga ino or kaya naman doon sa mga pale follow, sa obserbasyon ko, mas okay pa nga yung ino compare doon sa mga follow mga kaibon. Kumbaga parang mas matatag pa yung mga ino compare sa mga follow. Dito sa mga ganitong klase, wala pong issue yan sa mga magiging inakay. Lahat po ng inakay niyan talagang malulusog. Ang importante lang dyan, yung breeder mo dapat nasa kondisyon para po yung nutrients na makukuha ng inakay sa mga breeder natin talagang sagana, para yung mga inakay malulusog po yan. Sa pagbuhay kasi ng mga kagaya nitong red eye, meron pong diskarte sa patoka. Diyan po kasi yan nagkakatalo. Kapag hindi mo po dyan na ibigay ang tamang patoka para sa kanila, talagang masasayang po yan. Sinasabi natin na masasayang dahil po ang mga kulay pula ang mata, sila po yung mga may hina ang panunaw. Kagaya ng sinabi ko kanina, mas okay pa ang ino compare doon sa mga follow. Kasi po sa mga ino, parang sa experience ko, mas okay pa talaga yung panunaw nila. Pero bigyan natin sila ng tamang patoka para hindi masayang. Huwag tayong umasa doon sa tsamba na nabuhay. Kinakailangan mabigyan natin ng tamang patoka para lahat mabuhay. So dapat alam po natin kung ano yung tamang patoka. Ngayon, kung meron kayong mga painakay dyan sa ibunan po ninyo, lalong-lalo na sa mga nagpares ng back-to-back na red eye, ito po ang dapat ninyong ibigay na patoka para mabuhay po lahat ng painakay po ninyo mga kaibon. Meron na rin tayong mga naging video sa pagbigay ng patoka, pero sariwain natin. Kapag po meron kayong inakay na kulay pula ang mata, kagaya nito, halimbawa nag-project kayo ng back-to-back na Remino Opa, so lahat ng inakay niyan kulay pula ang mata. Halimbawa naman nag-project kayo ng back-to-back Lutino Opa, or kaya naman back-to-back Albino Opa, or kaya naman kahit nagpa-project ka basta merong painakay na kulay pula ang mata, ito po ang ibigay po ninyong patoka. Maghalo po kayo ng canary na plain. For example, 2 kilo or kaya naman 3 kilo na canary na plain. Haluan nyo lang po yan ng 1 kilo
Halimbawa 3 kilo na canary na plain, haluan nyo po ng 1 kilong sunflower seeds, haluan din po ninyo ng 1 kilo na oat growth. I-mix ninyo yan. Kapag na-mix na po ninyo, yan po ang ibibigay ninyong patoka sa mga kulay pula ang mata, doon sa mga nagpares ng back-to-back red eye, or kaya naman nag-project ng makapagpalabas ng visual na red eye. So yan po ang patoka, mga kaibon. Huwag na huwag kayong magbibigay ng African mix or kaya naman canary mix. Huwag kayong magbibigay niyan dahil meron yan sa yung mga mix nang yan, meron yan white millet or kaya naman red millet. Yan po ang nakakapatumba sa mga inakay na red eye dahil hindi po yan natutunaw, mga kaibon. Itong binigay kong mix kagaya ng canary at sunflower at oat growth, soap food po yan. Kapag po binigay yan sa inakay, matutunaw agad, at yan pong binigay ng yan more on protein. Kapag po more on protein, mabilis po yung magpalakas ng mga inakay at magpalaki, mga kaibon. Kaya po yan po ang tamang pagbigay ay ibibigay na patoka sa mga painakay na red eye. Pagka ganyan po ang patoka po ninyo, lahat po ng painakay po ninyo na red eye, buhay po yan. Wala pong matutumba dyan. Puwera na lang kung ang breeder po ninyo talagang hindi magaling bumuhay. Pero kapag ang breeder po ninyo magaling bumuhay ng mga inakay, kapag yan ang binigay ninyong patoka sa kanila, asahan mo, buhay po lahat yan. So yan po ang pagbuhay ng mga painakay na kulay pula ang mata. Mapapale palo man or dan palo or bronze palo, ino. So yan po ang binibigay ko. So far okay naman. At yan po talaga ang tamang pagbigay, ang dapat na ibigay na patoka sa mga red eye. Asahan mo kapag magaling ang breeder mo, magaling sumubo, magaling mag-alaga, yan ang patoka mo, buhay po yan, mga kaibon. At malulusog po yan na lalaki. So yun po. Sana naunawaan. Maraming salamat doon sa kaibon natin na nagtanong. So yan po ang unang katanungan. Pangalawa na katanungan sa atin ng kaibon natin, ano magandang paresan pang Lutino Opa project? So marami ang magaganda na parisan para sa mga Lutino Opa project. Una, pwede ka magpares ng Opa Cup, split ino, parisan mo ng Lutino Opa na hen. So yan, okay yan. Pangalawa, Opa Cup, split ino, parisan mo din ng Opa hen, split ino. So solid din po yan pang project Lutino Opa. Kapag naglabas yan ng kulay pula ang mata, automatic Lutino Opa yan kung walang naka-split na kulay sa kanila na iba. So goods po yan. Pangalawa, kung wala tayong gaanong budget, pwede tayo dito sa Opa Cup, split ino, ipares sa Lutino na hen. So 6 link, okay yan. Lahat ng inakay yan, hindi mo kailangan ng DNA. Kapag tiningnan mo lang yung inakay niyan, automatic alam mo na agad kung anong gender. Sa 6 link, kapag po visual Opa, automatic hen yan. Kapag non-visual Opa, automatic po kak yan. So yan po ang mga magandang pang project para sa pa-project ng Lutino Opa. Ngayon, magbibigay po ako sa inyo ng napaka-importanting tips. Dahil ito, ang dami nitong nagpapa-ID sa akin at nagtatanong kung ano ba ang gender. Kaso hindi ko talaga masagot-sagot. Dahil kahit ako nahihirapan at di ko rin alam. Ito kasing katanungan sa atin, patungkol to sa pagpapares ng albino. Tapos ginamit pang project sa mga Lutino Opa. Kaya medyo mahirap. Dahil kapag naglalabas kasi ang albino, naglabas ng albino, halimbawa ang parisan, Opa Cup, ang kapares pag green or kaya blue. For example, Opaline Cup na blue,
split ino, pinare sa albino na hen. So 6 link yan. Ngayon, naglabas ng albino na visual, halos puro puti yung magiging inakay. White bull sa non-visual, albino sa visual. Ngayon ipapa-ID sa akin. Ang hirap tingnan mga kaibon. Sabihin man natin na 6 link yan, kahit na 6 link yan, hindi naman, kung hirap tayo tingnan kung opaline ng isang albino, di natin masasabi ang gender, di natin makikita. Kailangan pa rin dyan DNA. O kapag nag-hen, automatic 6 link opa hen yan na albino. Kapag nag-cock, automatic 6 link din po yun na split opa. So ngayon, ang kailangan talaga doon DNA. Hindi kasi natin masisipat-sipat ng basta-basta, dahil minsan kahit na merong palatandaan kung opa ang isang albino, dahil nagpapa-ID sa akin, hindi talaga naman tayo sabihin na expert tayo sa pagdating sa ganyan. Kahit na papaano'y nagkakamali tayo, paano kung ibenta yon tapos nagkak, tapos sinabi natin na opa 6 link hen, di nasira tayo. Kaya pasensya na doon sa mga kaibon natin na nagpapa-ID sa mga ganito, kasi siyempre mga kaibon, mas mabuti nang mabenta natin ang sigurado yung ibon, yung gender, kaysa naman nag-aantay yung nakabili. Sobrang tagal ng pag-aantay, akala niya hen, yung palakak. So mas maganda ipa-DNA na lang natin. Kahit na marunong akong tumingin, dahil puti yan, may pagkakataon din magkamali ako, kasi di talaga natin masisigurado, dahil meron kasing buntot na sobrang clear, meron naman na buntot na talagang masisipat mo na opa siya. Talagang makikita mo talaga yung pagiging madiin ng buntot. Pero minsan meron talagang clear, kaya medyo mahirap, dahil lalo sobrang ganda ng pagkaputi niya. Nako po, mahirap. Kaya doon sa mga kaibon natin na nagpa-project sa ganito, tapos nagpapa-ID sa akin, pasensya na po. Ang kinakailangan talaga natin DNA, para masigurado natin, para yung makakabili wala naman masabi sa atin. Kung panggamit lang yan, pang sariling breed, okay lang yan. Kahit pa-mature din mo yan, tumanda siya ng tumanda dyan sa pride kids, tapos mag-normal pairing kung kanino pumares, di maganda. Halimbawa, yung target mo na akala mo hen siya, ngayon pinarisa ng kak, okay yun. Kumbaga normal pairing, di na tayo gumastos sa DNA. Pero kung pang out, yun nga, medyo mahirap. Kaya doon sa mga kaibon natin, pasensya po, dahil talagang medyo hirap din talaga ako pagdating sa ganyan. Marunong akong tumingin, pero yun nga, may kanya-kanya, iba-iba kasi yung linis ng nilalabas. Meron kasing nasisipat talaga na opa siya, yung albino. Meron namang talagang sobrang clear, hindi mo masipat-sipat. Kaya mas maganda DNA para sigurado. Kaya doon sa mga kaibon natin na nagpa-project ng mga ganitong klase, for example, pa-project ka ng makapagpalabas ka ng visual ino, ngayon gagamit ka ng puti ang binabalak mo, kagaya ng albino or white bulls. So kung ganyan ang binabalak mo, ito na lang ang magiging payo ko. Gusto mo makapagpalabas ng mga ganyan na albino opa, tapos pa-project ka, mas maganda ang gamitin mo ng parisan agad, white bulls opaline. Doon ka kumuha sa sigurado na opa talaga siya, or kaya naman albino opa. Ngayon parisan mo ng opa rin. For example, parisan mo ng blue opa split ino. Ngayon pag lumabas ng visual yan, no need na. Di na natin kayang hula-hula kung ano ang magiging gender ba nito. Di tayo hula-hula doon sa visual opa kaya to or split opa, dahil back to back opa yung parisa natin, automatic opa line siya. Ipa-DNA na lang natin kung gusto natin malaman ang gender. Kaya yun na lang ang maganda, gumamit tayo ng talagang puro opa na, dahil nga hirap natin makita ang traits kung opa yung isang puting ibon. Kaya gumamit tayo, kung magmamaterialis, parehong visual na white bulls opa, albino opa, parisa natin ng opa split ino,
O at least kapag lumabas ng visual, automatic OPA dahil back-to-back OPA ang parent. So yun mga kaibon, maraming salamat. Hanggang dito muna yung video natin. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.